Listen very carefully. Magiging blessing ka lang sa sino mang tao pag magkakaroon ka ng maturity. Hanggat wala kang maturity, pabigat ka. Pabigat ka sa ministry, pabigat ka sa praise and worship ministry, sa pastoral ministry, sa prayer and fasting ministry, sa evangelism ministry, and all kinds of ministry, magiging pabigat ka pag wala kang maturity. Hindi ka blessing, hindi ka kagaanan. Ikaw yung laging iniintindi, inuunawa, pinapagpasensyahan. Ikaw yung laging binabaalan sa baka makarinig ka ng preaching na hindi naman ikaw yung tinutukoy doon, masaktan ka. Ako rin naranasan ko yun eh. Umatin ako ng conference sa isang, dyan sa Broadway Centrum. Eh, hindi ko naman alam na pagdating ko yun ng preaching eh. Eh, lahat ng preaching tumama sa akin eh. Parang ako lang talaga ang attendee. Sabi ko, CR ako. Pagdating ko sa CR, hindi na ako babalik. Di ba ganyan ang marami? Pag tinamaan, ayaw nang bumalik. Ba't nagyayaya pa? Tara, na tayo. Pagdating ko ng CR, listen very carefully, I heard the voice of God. Very clear. Bumalik ka. Bumalik ka uli ako, lahat uli ng preaching, sinagap ko. Ito na ako ngayon. Matibay, matatag, malakas. Amen? Oh. Ang dami mong iniiwasan eh. Ang dami mong kinakakabahan, kinakatakutan. Oh. May tao pa ho ba rito? Ano ang ibig kong tukuyin? You will only a helpmate to God-given ministry pag mag-aaroon ka na ng dedication and commitment, mag-aaroon ka na ng maturity. Naunawaan natin? Hindi rito pinag-uusapan kung batanda ka o bata ka, youth ka o hindi, minor de edad ka o hindi, matagal ka na o hindi. Ang pinag-uusapan dito, you are dedicated and committed. You are matured. Masarap kang kausap, masarap kang kasama. Blessing ka. Oh. Hindi ka kinakarga, hindi ka binibit-bit, hindi ka pabigat. So be dedicated to God's ministry. And you will be dedicated. Magiging blessing ka. Si Paul, blessing siya eh. O si Mark, hindi siya blessing nung una, but later on, he became a blessing. Bring Mark with you because he is helpful to me in my ministry. Siya ang sumulat ng Book of Mark. Nakasama rin siya ni Peter. Blessing siya. Ang sarap na blessing ka. Kaysa kay padalang mission, blessing ka. Sinong kasama mo, blessing ka. Naghahatid ka ng pagpapala na encouragement sa kanila. And listen very carefully. Kapag ikaw ay naging blessing sa sino pa man, in return, you will be blessed by God abundantly. Maniwala ka sa akin. Maraming hindi mo nararanasan sa tanang buhay mo, mararanasan mo. Dahil naging pagpapala ka sa kanila. So please, be matured. Be a blessing sa iyong mga kaibigan. Huwag kang maging pabigat dyan. Be a blessing sa iyong mga classmate, sa iyong mga batchmate, co-alumni, sa church, sa lahat ng kagrupo ka, lahat ng kasama ka, be a blessing. Merong mga taong diretso eh, walang suko-suko. Pero kung ikaw yung taong may pagsuko, pagbalik mo, huwag ka nang nag-i-inerty. Hayaan mong ikaw ay pagpapalar yan. Amen? Nakakita na ba kayo ng asin? Ang asin ba, pag nilagay mo sa tubig, nakikita mo pa yung asin? Hindi na. Paano mo malalaman na ang isang pagkain walang asin? Walang lasa. Dapat ganyan ka. Na ikaw ay nagpapalasa. Sa mga kasama mo, sa grupo mo, sa church, nagpapalasa ka. At kung mawawala ka, nakikita nila ang kakulangan, wala ka kasi. Hello? Nakikita nila yung kakulangan. Kasi wala yung asin. Are you still with me? Nararamdaman nila kasi blessing ka. Masarap na ikaw ay blessing.
hinahanap-hanap ka. Bring Mark with you. He is helpful to me in my ministry. May tao pa ho ba rito? So maging dedicated tayo sa lahat ng dapat na magkaroon tayo ng dedikasyon, lalo na sa Diyos. At kung sakasakaling umatras tayo, pagbalik natin, huwag tayong nag-iinarte. Ang mga nag-iinarte, hindi nagtatagumpayan, maniwala ka sa akin. Hayaan mong ikaw ay isang pagpapala. Asin ka, nararamdaman nila, nagbibigay ka ng lasa. At kung mawawala ka, dama nila. Kulang sila sapagkat wala ka.